Isang magandang umaga pero maulan pa rin. Ayan, umaambon-ambon pa rin dito. Ay, may magandang mga ibon doon, oh. Tingnan mo. Uy, wow, ang sweet naman. Ayan, alam nyo yan, bumabangga-bangga sa mga bintana namin yung mga ibon na yan. I think ang pangalan nila ay mga yellow vented bulbuls. Bulbul. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, no, yung mga ornithologist dyan. Yellow-vented bulbul nga ba ito? Ang ganda ng boses ng mga yan. Sobrang ganda ng boses nila. Pagka umaga, yung madilim pa, tapos sisilip pa lang ang liwanag, kumakanta yung mga yan. Ayun, oh. Punta naman sila dun sa ibabaw dun, oh. Kala nyo, hindi ko kayo nakikita, no? Nagtago, pero ayan, kitang-kita ko kayo. Kita niyo ba sila? Anyway, eto, hindi nila kinain nga, hindi kumain si Logan, no? Kumain lang siya ng konti, tingnan nyo, parang dinunggol-dunggol lang niya yung konti, konti lang na SDN. Si Sol, ayan, hindi rin niya kinain yung SDN niya. Ayan, so anyway, meron ako mamaya ipopost na article kasi yung vlog ko kagabi, inedit ko kanina tapos alam ko pinost ko na kanina. Ah, talagang ano, mini hibernation mode sila. Oo, oo. Ah, tatay ka? Teka, tatay daw siya. Naintindihan niyo ba yun, guys? Sabi niya, sige, tatay yan. Sige, samahan natin siya dun. Sige, Sol. Umayat na si Sol, oh. 2 araw hindi nagkakain. Umayat ka na, Sol. Hindi ka. Ay ihiyan or nadudumi. Okay, sige, go. Dumi ka na. Sige na. Anyway, ayan, pumayat na si Sol. Wala kasi sila masyadong activity naman eh, kaya parang hindi nauubos yung energy nila. The same time, saan ka pupunta? The same time, dahil nga may drop yung barometric pressure sa paligid, ay nakaka-apekto yun sa kanilang mood. O, ano naman ginawa nitong asong tong batang to? Hoy! Sol! Sol! Come here! Hala, ginagawa mo dyan? Diyan ka tatae. Bihira ah. Ano, dyan mo gusto dumumi? Hala, dito nga. Uhu. Iba ugali pati. Siguro dahil ulan ng ulan, baka ayaw niya dito sa may sobrang basa at madilim. Ayun. So, check ko yung dumi niya. Describe ko na lang para hindi masabihin na puro. Ayan, buo naman yung dumi niya. Laki. Ayan. 3 tipak. I-describe pa talaga eh, no? Pero okay naman. Sino ba makita? Kasi baka ano eh. Baka mandiri kayo eh. Ayan. Ayan, for educational purposes. Kasi gusto ko rin ma-monitor. Na minomonitor ko din yung dumi ng mga dogs ko. Si Logan kahapon, hindi ko lang sure kung suka yun o dumi, pero meron sa ilalim ng cage niya na sa may ano, plastic matting kahapon na parang parang liquid na brown dun sa may gilid lang. So hindi ko alam kung nag-diarrhea siya or suka yun. Teka, nagpapalabas din si Logan. Ito, okay na to. Uy, ano na ba? Tapos ka na? Sige, pasok ka na. Baka ubusin pa niya yung food niya ngayon na nakadumi na siya. Maisipan kaya niyang ubusin niya kasi panis na to eh.
Palabasin ko to si Logan at pinakausap din ako at nagpapalabas din. Gusto ko rin makita kung anong itsura ng dumi nito eh. Pero yung dumi niya kahapon, ganun din na medyo buo naman. Yung nakita ko dito, buo naman. Ayan, tingnan natin kung kakain siya ngayon. Ayun, naisipang kumain. Well, hindi na ideal kapag ganito, no? Kasi overnight na siya nababad sa tubig. And wala namang mga insekto, pero anong amoy? Kasi puro meats naman yan eh, no? Puro meat yan. Ano, Logan? Pero kung puro meat, nababad lang sa tubig overnight, I think makakayanan naman nilang matolerate yan. Wag lang siyang talagang nabulok na. Malamig naman. Kinakain niya. Pero si Sol, hindi talaga. Hindi talaga. Ito si Logan, nagsimulang kumain ng paunti-unti. Logan, pabalik-balik ka. Alis, pabalik. Oh, okay pa naman. Aking naamoy. Inside. Inside. Lagay ko na lang dyan sa loob. Ayan, pinasok ko sa loob. Ayan, mukhang pinakain na niya yung SDN niya unti-unti. Medyo supposedly hindi na yan fresh kasi nga nababad na sa tubig. Pero kumakain nga ng basura to eh. Ano? Ay, si Sol, kumain din doon. Ayun, oh, kumakain si Sol, oh. Aba, biglang kinain yung dog food nila. At saka yung temperature kasi, no, medyo malamig, tas dire-diretso na walang araw. Kaya parang wala silang gana kumain. Parang nag-hibernate nga sila. Hindi naman yung kagaya ng hibernation talaga ng mga bears sa mga malalamig na lugar. Pero this is sort of a mini hibernation kasi wala naman tayong winters dito sa Pilipinas. Pero meron tayong rainy seasons. Na pag rainy season, parang wala kang ganang gumawa ng kahit ano. Di ba? Parang tamad na tamad tayo pagka umuulan. Ganon din ang nararamdaman ng mga aso. Plus, dahil nga sobrang sensitive yung sense of smell nila, naapektuhan yung kanilang appetite, naapektuhan yung kanilang mood. Ayan yun. Kumain, iniwan ulit. Di bali na, okay lang yan. Sige, at least kumakain kahit pa paano. What do you want? Nung Sunday. Oh, on Sunday. Nakita mo yung poops nila, Sol? Puro plastic. Puro plastic? Yung pupo. Balita ni Snooki, ano daw, puro plastic daw yung pupo nila Sol nung isang araw. So, baka nga nagpunta dun sa kabila or baka dito. Wala kaya kayo naiiwan ng mga tira-tira dyan sa harapan? Minsan mag-uuwi yata yung iba. Mga miss-miss? Ay, si Miguel, pinagtapon ko ng basura nung Sunday ng umaga. Ah, si Miguel. Ewan ko lang kung saan tinapon. Wala, baka nga. Kaya siguro kung ano rin ang nakain, baka nasiraan siya. Tapos, basag yung dumi niya. May plastic. Tapos, basura talaga. Busog naman yung pinapakain
Masarap kasi yung mga table scraps eh. May gagawin ako article tungkol sa table scraps. Tatay sila Sol. And hindi ulit kumain sila Logan. Pinakain kanina ni Ate Annalyn siguro before she left mga 4 o'clock or 5 o'clock. At wala. Baho. Bawat ng poops niya, no? Oo, siraan siya. So sabi nga ni Snooki, no, na ano daw, nakita daw niya yung poops nitong dalawa or si ano lang, si Sol lang or si Logan lang ay ano daw, baho. Ay puro basura daw, may mga plastic. So hindi ko alam kung kailan yon na kumain sila ng mga plastic. Ayun, sira nga ang tiyan, kaya hindi nagkakain. Sira ang mga tiyan nila. Pati nga ito si Logan. So, pumuputok-putok yun tiyan. Ano, Adam? Ano ko to? Pabanlawan ko ng tubig yung mga ano nila. Oops nila. Sira ang mga tiyan. So, hahayaan lang natin na mailabas nila lahat ng mga ano, mga siraan nila sa tiyan. Hindi natin pipilitin na kumain to mga to. So, it's either yung basura ng kinain nila or yung kinain nila na SDN na nababad sa tubig overnight. It could be that also nga pala. Pero masisigla naman sila, mukhang hindi naman mukhang kinailangan lang nila ilabas yon. Pero mukhang masigla naman. I think kailangan lang nila mawala yon. Uy! Naku ka! Sige, pasukin na natin ulit doon. Okay na tayo dito. Liksi. So maliksi naman siya. Buksan ko lang ilaw dito sa baba. Ano, ikaw? Ha? Nag-off-feed ka pa rin ba? Mukhang okay naman ito. Maganda naman yung tiyan niya, maganda naman yung katawan niya. Mukhang hindi naman siguro ito nag-off-feed. Hindi ko lang alam kay Miguel. Si Miguel nagpapakain ito eh. Ate sila Sol. Ayun, talo naman na ito na parang kangaroo. Masigla naman siya. Kaya hindi naman ako bakit? Patulong. Ha? Natakot ka? Kinukulit ka masyado? Oo nga, laki ng snail. Hi, Snail! Get out, Snail! Mga masigla naman. Okay lang. Di bali, pumayat ng konti at nag-off-feed nga. Ayan, mukhang kumakain naman si Logan na. Ayun, kumakain ng dry SDN. So, bagong lagay lang naman yan kanina lang. Okay. SDN 42 beef. Kinakain ngayon ni Logan. Automatic naman siya nagpunta dito at kumain. Si Sol, mas busy pa siya sa kanyang paglalaro. Hindi pa niya naisip kumain. Mamaya yan. Pagpunta niyan dito, pagpasok niyan sa cage, na-empty na naman niya yung laman ng tiyan niya. Pero mukhang meron pa. Uubusin muna niya siguro yan. Kaya nga, oops, tago natin si Sol sa likod ng mga halaman habang tumatay siya. Okay, si Logan kumakain. Okay, so wala nang nilalabas si Sol. Humihilab lang siguro yun siya nito. Nilalabas niya yung natitira pa. Pero after nitong episode siguro na ito, okay na to. Mailabas lang niya yung laman ng tiyan niya. It could be nga yung SDN na nababad ng overnight. Kinain pa rin niya. Hinayaan ko naman. Pero I should not have. Pero sigla naman, sigla. Bilis umiikot. Si Logan nakabantay doon, tinitignan siya, inaangilan. Nakapansa ko! Inaangilan ni Logan. Sige lang, Sol. At least ngayon medyo umupa-upa na yung ulan. Konting ambon pa rin meron, pero malamig. As in, parang nasa Baguio or nasa Tagaytay during the average days doon. Logan! Okay, so binabantayan ko lang sila talaga.
Ha? Gusto mo mag-live? Ayoko. Kakapagod mag-live. Kailangan salita ka ng salita. Maybe next time. Ayun. Hindi pa rin mapakali si Sol. Mihilap pa rin siya niyan. Si Logan mukhang ano naman, maganda naman yung demeanor niya. Mukhang hindi naman siya sickly. Kaya mo si Sol, Logan. Ba't ayaw mo padaanin si Sol? Sige na, Sol. Inside your cage now. Ayaw padaanin ni Logan eh. Hindi naman siya pumasok sa cage niya pa. Gusto nila Ay, dumidi. Yan na nga, masisira lalo ang tiyan mo eh. Ininom mong tubig nandyan. May tubig ka dun sa loob ng cage mo ah. No! Doon ka uminom sa loob ng cage mo. Hindi yung kung saan-saan ka umiinom. Kaya nasisira yung tiyan mo. Wala yata siyang tubig. Meron. May tubig siya doon. Pasok ka doon sa loob. Sira na nga yun tiyan eh. Inom pa ng inom ng maduming tubig. Tsaka lang, tsaka lang. Oh, yun. May tubig naman siya doon eh. So, kung yung aso nyo ay outdoor dog, talaga maraming challenges. Di maiwasan na makakain ng marurumi. Makainom ng marurumi. Okay naman si Logan eh. Wala naman siyang fever, o wala naman siyang infection. Talagang ano lang, wala lang, siguro talaga hindi lang nila feel magkakain at saka nga baka may nararamdaman sa tiyan nila dahil nasira yung tiyan nila. Pero okay lang to. Aayos na ulit ito ng kusa. Pwede natin bigyan ng mga gamot, no? Alam mo yun, antibiotics, antiprotozoans. Pero ayoko kasi yung mga dogs ko na masyadong dependent sa mga gamot. Kasi may mga side effects din naman kasi yung mga gamot and there could also be some negative effects din. Nahayaan ko lang sila na mag-heal on their own. Kasi meron naman sila malakas ng immune system. So, I'm not worried naman kahit na medyo pumayat talaga sila Sol. I'm sure naman na after nila makabalik ulit sa katinuan, ay makakain ulit sila ng malakas at manunumbalik naman ng mabilis yung kanilang katawan. Ang plano ko is pababayaan ko lang dyan sila Sol para makaikot-ikot na naman sila yamang wala na namang ulan para medyo mapagod-pagod yung katawan niya, matagtag siya. At baka kumain na siya after a while. Kasi hanggang ngayon, di pa rin siya talaga kumakain. Andun lang yung food niya. At hindi niya ginagalaw. Pero ayan naman, masaya naman siya. Kawag na kawag yung buntot niya. Okay naman siya. Kailangan lang siguro niya matagtag. Okay, balitaan ko ulit kayo bukas sa mga mangyayari dito kay Sol sa kanilang mini hibernation mode. Oo, sana tumigil na yung ulan bukas para makatrabaho na tayo, ano? Ayan, medyo pumayat nga si Sol. Pero okay lang naman. Ayos lang naman yan. Pinapanood ko siya mula dito. Lahat ng dinadaanan niya. Dinidilaan niya. Ayun si Sol, lahat ng tinatapakan niya, lahat ng steps na yun, dito, dinidilaan niya. Anong klaseng ginagawa itong aso to? Ayun, sumisilip-silip sa kapitbahay. Bahala ka nga dyan.